Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danino Wamar, shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2576 hanggang 2600. May kumatok sa pinto. Bago pa makatayo si Aaron at buksan ang pinto, itinulak ni Fei Lingsheng ang pinto at pumasok. Hindi ka welcome, sabi ng Aaron. Tumingin si Fei Lingsheng kay Aaron ng may natural na tingin at sinabing, ito ang aking tahanan. Kailangan ko bang maging magalang? Hindi ka ba natatakot na wala akong suot at makita akong nakahubad? 3,000 walang magawa paraan. It's not like I haven't seen it before. Walang dapat ikatakot. Walang pakialam si Fei Lingsheng. Hindi magtataka si Han Sanchen kung sasabihin ng ilan sa mga babae sa mundo ang pangungusap na ito. Gayunpaman, mula sa bibig ni Fei Lingsheng, tila hindi kapani-paniwala si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang estilo ng mundo ng Xuanyuan, maliban sa mga babaeng isinilang sa mga brothel, ay halos konserbatibo, hindi banggitin ang malakas na lalaki ni Fei Lingsheng. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong ni Aaron. Hindi ba ako pwedeng lumapit sa'yo kung wala akong gagawin? Dati mahilig akong manahimik at ayoko makipag-usap sa mga tao, pero ngayon, kapag hindi ko na ulit-uulitin, natatakot ako, wala akong pagkakataon sa hinaharap. Sabi ni Furlingson. Looking at her words, parang tinanggap na niya ang kapalaran niya. Ngunit siya ay isang makapangyarihang tao sa pinakamataas na antas. Paano niya matatanggap ang kanyang kapalaran? Fei Lingsheng, ikaw ang unang master ng buong Imperial Court. Paano mo masasabi iyan? Sabi ni Aaron. Bakas sa mukha ni Fei Lingsheng ang kawalan ng kakayahan, sinabi, Linlong, God-level beast, kahit na ang God-level strong ay hindi kayang harapin ito, ang kamatayan ay maaga o huli, walang makakaiwas dito. Siyempre, ayaw niyang mamatay, ngunit ngayon ay maiiwasan ang sitwasyong ito kung ayaw niya. Sa sandaling pinahintulutan si Linlong na tumakbo palabas ng madilim na kagubatan, ang mundo ng Xuanyuan sa oras na iyon ay dapat na isang madilim na impyerno, at ang hangin ay puno ng dugo sa lahat ng oras. Halos maisip ni Fei Lingsheng ang tanawin ng mundo ng Xuanyuan na puno ng mga bangkay, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Dapat mas matakot sa kamatayan ang mga taong tulad mo. Hindi lang nila maaabot ang pinakamataas na antas ng pag-aaral, ngunit makakabata pa. Sabi nga sa kasabihan, habang tumatagal, mas natatakot sila sa kamatayan. Payag ka ba talaga? Nagdududa si Han Sanchen na bagamat hindi pa siya nagkaroon ng ganoong personal na karanasan, maiisip niya na kapag ang isang tao ay may walang katapusang buhay, dapat siyang mas matakot sa kamatayan kaysa sa iba. At sa kaso ng permanenteng hitsura, sino ang handang mamatay? Sino ba ang nagsabing hindi ako madali, at hindi ko kailangan magpabata? Naiinis na sabi ni Fei Lingsheng. 3,000 kinuha kilay, hindi na kailangan upang pabatain, ang kanyang kahulugan, mahirap hindi maging siya orihinal na lumago tulad nito. Hindi na mamalayan ni Aaron ang kanyang ulo. Paano na siya magkakaroon ng lakas ngayon? Iyon ay dahil kumain siya ng maraming banal na kastanyas at ang pagdagdag ng bangkay ng malakas na lalaki. Ang mga salik na ito ay hindi magagamit sa ibang tao. Natural, hindi maaaring maging malakas na tao si Fei Lingsheng sa ganoong edad. Mayroon bang itatago tungkol sa ganitong uri ng bagay na alam ng lahat sa mundo? Hindi nakaimik ang Han 3,000. May pakialam ba siya sa kanyang edad at tunay na hitsura?
Pero pwede rin naman hindi naman edad at itsura ang persigido ng mga babae. Ang mga babaeng iyon sa lupa, gumagastos ng maraming pera upang bumili ng mga produkto ng pangangalaga sa balat, ay hindi upang mapanatili ang kabataan, ayaw aminin na sila ay matanda na. Talagang niloko ko ang mga tao sa buong mundo. Akala nila ay matanda na ako, ngunit sa totoo lang, hindi pa ako lampas sa 30 ngayong taon. Kahit si Emperador Zun ay hindi alam ang tungkol dito. Sinabi ni Fei Lengsheng na ang sikreto ay nalaman lamang niya sa mundo, ngunit ngayon ay ipinahayag niya ito sa Aaron, na nagpapakita na si Fei Lengsheng ay tila talagang tinanggap ang kanyang kapalaran. Kung hindi, paano niya sasabihin kay Aaron ang isang mahalagang sikreto? Nagbibiro ka ba? Nang makita ang seryosong mukha ni Fei Lengsheng, kailangang baguhin ni Aaron ang kanyang ugali at muling suriin ang problema, dahil hindi na kailangang lokohin siya ni Fei Lengsheng. Ngunit kung iyon ang kaso, ito ay masyadong nakakagulat, dahil ang lahat ng mga tunay na malalakas na tao na nakita ng Aaron hanggang ngayon ay napakatanda. Makakamit lamang nila ang isang malakas na estado sa pamamagitan ng pangmatagalang paglilinang. Gayunpaman, si Fei Lengsheng, sa edad na wala pang 30, ay naging isang napakalakas na guro. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Naabot ko na ang pinakamataas na antas noong 25 taong gulang ako. Sabi ni Ferlingson. Paano mo nagawa? Ang Aaron ay lubhang kakaiba. Wala siyang banal na kastanyas at walang buto ng malakas. Ngayon ay isang ordinaryong tao na lang si Aaron, kaya hindi niya maisip kung paano ito ginawa ni Fei Lengsheng. Kung sasabihin ko sa iyo na ipinanganak ako sa madilim na kagubatan at pinalaki ng kakaibang hayop, maniniwala ka ba? Sabi ni Ferlingson. Pinalaki ng ibang hayop. Ito ay tila walang katotohanan, ngunit ito ay hindi imposible. May mga batang lobo sa lupa, ibig sabihin, mga batang pinalaki ng mga lobo. Ang Aaron ay hindi nakarinig ng gayong mga gawain. Gayunpaman, ang mga kakaibang hayop sa mundo ng Xuanyuan ay karaniwang mabangis, at may ilang mga kakaibang hayop na nasisiyahan sa pagkain ng mga tao. Ito ay isang himala na maaaring mabuhay si Fei Lengsheng sa kapaligirang ito. Ang madilim na kagubatan ay ang pinagmulan ng banal na kastanyas. Bagamat alam kong hindi ganoon kahalaga sa iyong paningin ang banal na kastanyas, dati akong kumakain ng banal na kastanyas bilang prutas. Ipinagpatuloy niya, kumain bilang prutas. Upang ilagay ito sa ganitong paraan, ang Aaron ay nagkaroon ng parehong karanasan, ngunit ito ay para sa kapakanan ng kabusugan, ang hayop ay pinalaki ka ng banal na kastanyas na tanong ni Aaron. Sa pagharap sa kuryosidad ng Aaron ngunit hindi nabigla, medyo kakaiba si Fei Lengsheng, dahil ang karanasang ito, kahit nasabihin kahit kanino, magugulat sila, ngunit ang Aaron ay kakaiba lamang. Sure enough, hindi siya ordinaryong tao, hindi, kumakain ako hindi lang shengli, kundi laro din. Sa simula ng aking alaala, paggising ko araw-araw, maraming kuneho at ibon sa harap ko. Kumakain ako ng hilaw na karne. Kapag napagod ako, hahanap ako ng mga bulaklak at halaman para mapawi ito. Paliwanag ni Fei Lengsheng, tunay na makulay ang iyong karanasan sa paglaki. Kumakain ka ng karne at damo, ngunit dahil lumaki ka sa madilim na kagubatan, paano ka makakaalis sa madilim na kagubatan? At paano ka natutong magsalita nang lumaki ka sa ibang mga hayop? Nakangiting sabi ni Aaron, noong araw na iyon, tinulungan niya akong mahanap si Shengli gaya ng dati, ngunit hindi na siya bumalik. Alam kong nasa panganib siya. Nang walang pag-aalaga niya, ako ay labis na natakot. Kaya umalis na ako sa pwesto ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Lumabas ako sa madilim na kagubatan at nakita ko ang ibang mundo. Baka tadhana na ang nagpahimatay sa akin sa isang sekta, iniligtas ng mga taong iyon. Sabi ni Ferlingson, so natuto kang magsalita at mag-practice sa sekta. Nahulaan na ni Aaron ang sumusunod na plot. Ang clan na ito, 1 taon sa Zhangmen, natuto akong magsalita at marunong makipag-usap sa mga tao. Noon ko lang napagtanto na tao pala ako, hindi pinanganak ng ibang hayop, at itinapon ako sa madilim na kagubatan. Sa puntong ito, halatang pumipintig ang mga mata ni Fei Lengsheng sa nag-aapoy na galit, halatang hindi katanggap-tanggap sa kanya ang bagay na ito. Naiintindihan ni Han Sanchen, isa ring ama, ang pakiramdam na ito. Tulad ng sinasabi, ang mga laso ng tigre ay hindi kumakain ng mga bata. Anong uri ng mga magulang ang iiwan ang kanilang mga anak sa isang mapanganib na lugar tulad ng madilim na kagubatan? Hindi ba't hayaan siyang mamatay?
At pagkatapos, tanong ni Aaron, para sa kakaibang karanasan sa buhay na ito, hindi siya makapaghintay na maunawaan. Bukod dito, tinatrato ni Feilengsheng ang Shengli bilang isang prutas. Kapag nakipag-ugnay siya sa paglilinang, ang kanyang lakas ay tiyak na uusad ng mabilis. Noong si Aaron ay nasa Apocalypse, ginulat niya ang mga tinatawag na malakas na tao, kaya dapat Feilengsheng. Pagkalipas ng isang taon, nakipag-ugnayan ako sa cultivation, at ito ang panahon kung kailan talaga nagsimulang magbago ang buhay ko. Isang gabi lang, nagpunta ako mula sa isang bagong magsasaka tungo sa isang malakas sa 5 lampara. Sabi ni Feilengsheng, pagtagumpayan ng 5 ilaw sa isang gabi. Ang puso ni Aaron ay isang takot, isang pambihirang tagumpay, natatakot ako na ang mga tao ng Zhongmen ay natatakot. Sapagkat ang ganitong uri ng bagay ay hindi kung ano ang nangangahas na isipin ng mga ordinaryong tao. Shock Zhongmen, at pagkatapos ay sumakay sa rurok ng buhay. Ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Umiling si Feilengsheng at sinabing, nagulat talaga sila. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit nakikita ko na maraming mga mata ng tao ang natatakot sa akin. Nakakita ako ng ganitong uri ng mga mata. Sa tuwing tinutulungan ako ni Ocean, manghuli ng pagkain, ang pagkain ay magpapakita ng takot at gulat na mga mata, at pagkatapos ay lalaban sila ng desperadong, masasaktan si Ocean sa sitwasyong ito, si Ocean dapat ang kakaibang hayop na nagpalaki ng Feilengsheng. I'm afraid Feilengsheng later took the name for it. Ngunit nang pakinggan ni Aaron ang buong sipi, nagsimulang tumalon ang kanyang mga talukap. Natatakot na mga mata, desperadong pagtutol. Si Feilengsheng ay nabubuhay sa isang desperado na sitwasyon. Ang madugong eksena ng pangangaso ni Ocean ay marahil ang pinakamaraming nakita niya. Kapag si Ocean ay nasugatan sa pamamagitan ng pangangaso, si Feilengsheng ay magkakaroon ng pakiramdam ng pagprotekta sa sarili ng hindi malay. Kaya kapag lumitaw ang ganitong uri ng mga mata, ang tanging magagawa niya ay ang magpatayan tulad ni Ocean. Anong ginawa mo? Huminga ng malalim si Aaron at nagtanong. Pinatay ko lahat sa clan. Sa ganitong paraan lang ako makakaramdam ng ligtas. Walang ekspresyong sabi ni Feilengsheng. Ang Aaron ay nakahinga ng maraming malas. Bagamat nahulaan niya na ito ay magiging ganito sa mahabang panahon, ang kahulugan ay naging iba pagkatapos niyang sabihin ito mula kay Feilengsheng. Dahil may malaking agwat sa pagitan ng hula at katotohanan. Ang lakas mo lang mag-Wudengjing. Paano mo mapapatay ang buong angkan? Hindi ba't may tunay na Panginoon ang angkan na ito? Hindi naintindihan ni Aaron. Sa proseso ng pagpatay, unti-unting bumuti ang aking kaharian. Nang matapos kong patayin ang lahat, naabot ko na ang 8 Lamp Realm. Paliwanag ni Feilengsheng. Shit. Hindi napigilan ni Han Sanchen ang mga bastos na pananalita. Nakapasok si Feilengsheng sa 5 lampara ng magdamag, na isa ng hindi kapani-paniwalang bagay. Hindi ko inaasahan na makakalusot siya sa kaharian kahit sa proseso ng pagpatay ng mga tao. Bukod dito, 3 beses niyang sinira ang kaharian. Walang maglalakas loob na maniwala sa ganitong bagay. Sa pagtingin sa mga bangkay at dugo sa lupa, bigla akong nakaramdam ng ligtas. Parang bumalik si Ocean, at pinoprotektahan ako. Mula noon, alam ko na ang ibig sabihin ng mas malakas. Ipinagpatuloy niya, kaya nanatili ka sa Zhongmen at hindi ka umalis hanggang sa makarating ka sa Jizhijing. Hulaan ni Aaron na si Feilengsheng ay sobrang insecure, kaya sa opinyon ni Aaron, hindi siya madaling umalis sa clan, dahil ang pagkamatay ni Aotian ay naging anino sa kanyang puso, at isa lang ang dahilan para hayaan siyang umalis, ibig sabihin, upang maabot ang kaharian ng kataas-taasang guro at magkaroon ng isang hindi magagapi na kaharian. Oo. Inabot ako ng ilang taon para maabot ang pinakamataas na antas, at napagtanto ko na talagang ligtas ako. Sabi ni Feilengsheng, maraming tao ang napatay sa ngayon. Aaron walang magawa paraan, Zhongmen lugar, magkakaroon ng mga bisita, at Feilengsheng upang itago Zhongmen sa pamamagitan ng kanyang masaker ng katotohanan, maaari lamang dumating upang pumatay ng isa. 613. Sabi ni Feilengsheng. Mapait na tumawa si Aaron at sinabing, malinaw mong naaalala. Mamaya, mula nang maging malakas ka, bumalik ka ba sa madilim na kagubatan? Itinaas ni Ocean si Feileng. Para sa kanya, dapat si Ocean ang pinakamalapit sa kanya. Bagamat maaaring namatay si Ocean, tungkulin din ni Feilengsheng na kunin ang katawan ni Ocean. Oo, ngunit hindi upang mahanap ito,
dahil ito ay naging pagkain ng iba pang mga kakaibang hayop. Sabi ni Furlongson, dahil hindi mo hinahanap si Ocean, hinahanap mo ba si Shengli? Nahulaan ni Han Sanchen na naabot na ni Fei Lingsheng ang sukdulang estado ng guro, ngunit hindi ito ang limitasyon ng cultivator. Mayroon ding isang maalamat na banal na estado, at iisipin ni Fei Lingsheng si Shengli kung nais niyang maabot ang banal na estado. Napakatalino mo, ngunit nakakalungkot na hindi ganoon kadaling mahanap si Shengli. Bukod dito, kadalasan ay may mga makapangyarihang hayop na nagbabantay sa paligid ng Shengli, na dahilan upang makapunta ako sa Shengli ng ilang beses nang hindi nagtagumpay, at nasasaktan ako ng husto. Sabi ni Furlongson. Nang marinig ito, hindi mapigilan ng Aaron na huminga ng malalim. Maging si Fei Lingsheng ay masasaktan. Tila hindi lang si Linlong, kundi pati na rin ang iba pang mga hayop na dapat katakutan sa madilim na kagubatan. Ito ay halos mapangwasak na balita para sa Aaron. Sapat na mahirap na harapin si Linlong. May iba pang makapangyarihang mga hayop. Di ba mas malala pa, patay na daw tayo. Bukod kay Linlong, may iba pang mga hayop na hindi mo kayang harapin. Kapag ang madilim na hanay ng kagubatan ay nasira, ito ang tunay na katapusan ng mundo. Sabi ni Aaron hindi, pagkagising ni Linlong, tiyak na kakailanganin niya ng pagkain para mabusog ang kanyang gutom. Kung mas malakas ang halimaw, mas magiging masarap ito. Kaya kapag nakaalis na ito sa madilim na kagubatan, ang malakas ng dilim, gubat dapat ang naging pagkain nito, paliwanag ni Fei Lingsheng, ito. Isang magandang balita lang. Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti na kaya lang niyang aliwin ang sarili sa ganitong sitwasyon, kung maaabot ko ang banal na kaharian, baka may kislap pa rin ng pag-asa. Biglang lumingon si Fei Lingsheng kay Aaron. Aaron Leng para sa saglit, tumaas ang sulok ng kanyang bibig, nagpapakita ng malabong ngiti, hindi siya tanga, hanggang sa sandaling ito, naiintindihan ng 3,000 ni Han kung bakit nagtapat sa kanya si Fei Lingsheng, ayaw mo sa akin ang banal na kastanyas, Aaron ang nagtanong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!